Halos takbuhin nila ang mall kung saan nawala si Lolo Harry. Agad nilang hinanap ang kanyang mga magulang. Kausap ng mga ito ang security ng mall at ilang pulis. Iyak ng iyak ang mommy niya. "Tingnan na natin, ma," sabi niya dito paglapit nila. "Naipacheck na namin, anak," sagot ng daddy niya. Ipinakita sa kanya ang kuha ng CCTV. Nagpaalam magbabanyo ang mga ito. Sinilip pa ni Alisa kung mahaba ang pila. Inaya nitong sumama ang lolo niya, kaya nagmamadaling tinupi ni Alisa ang wheelchair. Nagpatulong pa sa isang staff sa pagbuhat ng wheelchair sa ground floor. Hinatid pa ito ng staff sa parking, saka may iniabot kay Alisa na sa tingin nila ay pera. Sumakay ang mga ito sa isang van. Naiwan na ang wheelchair ng matanda. Hindi ang babae ang driver. Iba. Dahil pareho silang sumakay ni Lolo Harry sa likod ng van. "Maaring kidnap for ransom po ito, ma'am," sabi ng pulis. "Magpunta na lamang po tayo sa presinto para makapag-report." Sumama sila sa mga ito, dala ang CCTV footage. Wala ni isa mang nagsasalita sa kanila. Ayaw nilang sirain ang mood ng isa't isa. Pagdating sa police station, may mga ilan-ilang reporters na nag-aabang sa kanila. "Ma'am, sino po kaya ang may pakana ng lahat? Totoo po kayang si Clarice ang nasa likod ng kaganapang ito kasabot ang tatay niya? May kilala po ba kayo na gagawa ng ganitong kahayupan? Sa palagay niyo po kaya, kalaban sa negosyo ang nasa likod nito?" "Mamaya na kayo magtanong. Kailangan muna namin silang hingian ng report." Pakiusap ng pulis sa mga ito. Magulo pa ang pag-iisip nila. Kung maaari lang, respeto muna. Isinara nito ang pinto ng police station. Naupo sila sa harapan ng investigador at nag-umpisa na ang mga itong magtanong. "Gaano nyo nakakilala ang Alisa na ito?" "Mga 2 linggo pa lang, sir," sagot ni Rafael. "May napansin ba kayong kakaiba sa kanya?" "Wala, sir," sagot ni Elena. "Maasikaso talaga siya kay daddy, kaya hindi kami naghinala ng masama. Pero nung unang kita namin sa kanya ng manugang ko, parang kilalan namin siya." "Sino po sa pagkakaalam niyo ang babaeng yun?" "Yung ex ng anak ko, si Clarice. Kahawig niya lang naman, hindi kami sigurado." "Naitanong niyo na ba sa agency kung siya nga ba si Alisa Mendez?" "Yes, sir," sagot niya. "Pero si Alisa Mendez daw ay last year pa na nasa Amerika. Yan daw nagtatrabaho sa amin ay nag-inquire lang din sa kanila." "Domingo, igawa mo ng report to. Tapos ibalik mo sa akin para makagawa tayo ng search warrant." "Okay, sir. Copy." "Ma'am, sir, dun po muna kayo sa kabilang kwarto. Aayusin lang po namin itong report nyo." "Maraming salamat, sir," sagot nila. Saka sila pumasok sa kwarto. "I'm sorry. Sana nakinig kami sa inyo," sabi niya sa asawa at sa ina. "Tama, anak. Dapat pinakinggan natin ang sinasabi nila." Napapaluhang sabi rin ng daddy niya. "Shh! Hindi natin gusto ang nangyari. Walang dapat sisihin." Hinagod ni Atalia ang kanyang likod. "Tama, daddy. Huwag niyo nang sisihin ang sarili niyo. Walang may gusto sa nangyari. Lahat tayo ay kapakanan lang ni daddy ang ninanais." Hinawakan ni Elena ang kamay ni Luis. Isang mahabang katahimikan ang nanaig sa kanila. Napakabagal ng oras. Nag-aalala sila kay Lolo Harry dahil baka nagugutom na yun. Baka walang dalang mga gamot. Pumasok ang isang pulis at ang balita nito sa kanila ay halos magpalaki ng kanilang mga ulo at nagbigay ng nerbiyos sa kanilang lahat. "Damn!" Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. "Tama, sinasabi na nga ba at sina Clarice ang may pakana nito." Inis na inis si Atalia habang nakaupo sa loob ng kotse. "Unang kita ko pa lang sa babaeng yun, iba na ang kutob ko." "Sana nga, naniwala na lang ako sa'yo," sabi ni Rafael sa kanya. "Huwag mo na sisihin ang sarili mo. Dapat talaga mapuntahan ng bahay ng mga yan. Kakalbuhin ko talaga yan kapag nakita ko." Pero ramdam niya ang guilt sa kanyang puso. Parang hindi niya kakayanin kung may mangyaring masama sa kanyang lolo. Hindi niya ata kakayanin yun na mapahamak ito dahil sa kapabayaan niya. "Ako man,
Ganyan din ang iniisip ko. Malungkot na sabi ni Luis. Hindi maaaring mapahamak si Daddy. Talagang hindi ko kakayanin. Siya lang ang mag-isang nagpalaki sa akin. Honey, makikita din natin si Daddy. Mag-pray lang tayo. Alo ni Elena kay Luis. Huwag kang mag-isip ng masama. Sorry honey, pinagtatawanan pa kita. Yun pala, tama ka. Sabi ng daddy niya sa kanyang mommy. Shh, okay lang yan. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Awat ng mommy niya. Ayokong isisi niyong mag-ama ang lahat sa inyo. Nagtiwala lang kayo masyado. Kung alam niyo naman na hindi mapagkakatiwalaan si Alisa o si Clarice man yan, ipagkakatiwala niyo ba ang daddy? Diba hindi naman? Tama ang mommy, Rafael. Wala naman kayong kasalanan ng daddy, kaya wag niyo nang isisi ang lahat sa inyo. Hinawakan niya sa braso si Rafael. Basta, isipin na lang nating ligtas si Lolo. Pumarada sila sa gilid ng bahay ni na Clarice kasunod ng mga pulis. Nakalock ang gate. Madahon sa paligid. Halatang walang tao doon ilang araw na. Nagtanong sila sa mga dumadaan doon. Nako, simula po mabalitaan namin na kriminal na yung ama ni Clarice, hindi na namin sila nakikita dyan. Hindi na sila umuuwi. Sagot ng isang lalaki nakabike. Salamat po, sagot niya. Saan kaya natin makikita yun? Tanong ng pulis. Sir, wala ba kayong ibang pinupuntahan ni Clarice noon? Tanong nito sa kanya. Wala po eh. Saka busy ako. Kaya hindi kami nakakalabas ng magkasama madalas. Sagot niya. Hanapin natin ang mga lugar na may CCTV para makita kung saan nagtungo ang sasakyan na yun. Suhestyon ni Luis. Pwede po. Sagot ng pulis. Maghihiwa-hiwalay kami ng kasama ko. Kumuha tayo ng special enforcement. Ang ibig sabihin, magbabayad na sila ng maghahanap sa lolo niya. Mas okay yun, sir. Sagot ng daddy niya. Ngayon din, umpisa na yan. Bigyan nyo na lang po sa amin ang CCTV footage. Kami nang bahala para makauwi na kayo at makapagpahinga. Wika ng pulis. Para na rin makapag-isip kayo ng tama. O sige sir, balitaan nyo na lang kami lagi. Nakipagkamay sila sa mga pulis. Pumunta muna sila sa opisina upang kunin ang sasakyan ng ama na nasa parking area. Sumama na sila sa pag-uwi sa mga ito para kung may balita kay Lolo Harry, magkakasama sila. Habang nasa daan sila, napapansin niya ang pangingilid ng luha ni Rafael. Honey, tigil mo nga muna, sabi niya dito. Agad naman itong sumunod. Okay ka lang ba? Umagulgol ang asawa niya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nagigilty talaga ako sa nangyari. Pakiramdam ko may kasalanan ako. Makinig ka sa akin, Rafael. Hinawakan niya ang pisngi ng asawa. Wala kang kasalanan, okay? Nagkamali ka lang na nagtiwala ka. Pero wala kang kasalanan. Paanong wala? Hindi ako nakinig sa inyo ng mommy. Pinag-isipan pa namin kayo ng masama. Okay lang yun. Huwag mo masyadong intindihin. Nagkamali ka lang pero unintentional naman kasi yun. Nagtiwala ka lang, yun lang yun. Pareho lang kayo ng naging actions ni Daddy. Pero hindi nyo yan sinasadya. Bumaba siya ng kotse at pumunta sa driver's side. Let me drive. Pero ako ang lalaki. No, I used to drive you before. Ngayon ka pa ba naman mahihiya sa akin? Mag-asawa na tayo? Let me do this time, okay? Thank you. Kaya mahal na mahal kita. You really understand me. Niyakap at hinalikan pa siya nito bago ito lumipat ng upuan. Sa di kalayuan, may mga matang naiinggit sa nakikita, na halos mag-apoy ang mga mata. Para sa akin ka! Akin ka lang! Nagngangalit ang mga ngipin nito. Mabilis silang nakarating sa bahay nila. Nauna na roon ang kanyang ama. Lahat sila ay nakaupo sa salas at naghihintay kung may tatawag sa kanila. Nahigit nila ang kanilang paghinga nang tumunog ang cellphone. Kanya-kanya silang silip kung kanino yun. Kay Rafael. Hello, Surgeon? Bati nito sa tumawag. Opo, personal matter po kaya cancel muna ang meeting ng Monday. Hindi ko po sure kung mairi-reset. Pero kung wala pa pong date, ang asawa ko na po ang a-attend.
Opo sir, pasensya na po. Salamat. Ibinaba niya ang tawag. Nag-message yan sa akin kanina dahil napanood daw ang balita. Tutulong daw ang Business World para makita si Lolo. Malaki nga ang pasalamat ko sa kanila dahil inuunawa ang sitwasyon natin. Sagot naman ni Rafael. Tahimik lang ang kanyang mga biyanan sa gilid. Nakaabang sa landline kung tutunog. Isa na namang phone ang nagring sa biyanan niya. Mga investigador. Sinagot ito agad ng daddy. Yes? Sir, hindi po kami pinapapasok sa gate ng subdivision. Sasamahan po namin kayo sa bahay habang naghahanap ng footage ang iba. Baka po kasi tumawag sila, wala kami. Lalagyan po natin ng detector para malaman kung nasan sila. Rafael, pakitawagan mo ang guard para papasukin sila. Utos ni Luis sa anak. Dagli namang sumunod si Rafael at sinundo sa labas ang mga investigador. Magandang gabi po sir. Bati ng mga ito sa kanila. Ito na po yung equipment na dala namin para ma-detect kung nasa na po sila. Kaagad itinap ito sa kanilang telepono. Nagpalabas naman siya ng kape kina Judith para may mainom ang mga investigador. Kanyang-kanyang kuha ang mga ito. Lahat sila ay kinakabahan. Pasado 8:00 na. Ilang oras nang nawawala si Lolo, kaya lalo silang hindi mapakali. Bandang 8:30 tumunog ang landline. Sinagot ito ni Luis. Hello? Nasa amin ang tatay mo, si Don Harry. Kung ayaw mong may mangyaring hindi maganda sa kanya, gawin mo ang iuutos ko. Ano yun? Tatawag na lang ulit ako. Baka mamaya may investigador pa dyan. Namatay na ang tawag nito. Hello? Hello? Hindi natin inabot, sir. Matalino ang kidnapper. Alam niya kung ilang minuto ang kailangan para ma-detect sila. Sabi ng investigador. Lalaki po ba ang tumawag? Lalaki. Malaki ang boses. Sagot ng ama. So confirmed na nakidnap ang daddy ninyo, sir. Maghihintay na lang ulit tayo ng tawag nila at update mula sa mga nagtitingin ng mga CCTV. Lalo nang hindi maipinta ang mukha ni na Rafael at ng biyanan niya. Lalo na silang na-guilty sa nangyari. Asan na kaya si Lolo? Napahimas sa mukha niya si Rafael. Matatagpuan din natin siya. Huwag kang mag-alala. May awa ang Diyos. Sagot niya dito. Lumipas ang magdamag at wala na ulit tumawag sa kanila. Naghalinhinan ng pagtulog ang mga investigador. Sila man ay hindi na nakuhang umakyat pa. Sa takot na malagpasan sila ng tawag ng mga salarin. Bandang umaga, nagring ulit ang phone. This time, kay Rafael ulit. Hello? Apo ko. Boses ni Lolo Harry. Lolo? Asan na kayo? Nabuhayan siya ng loob sa narinig na pangalan ni Rafael. Buhay si Lolo. Nag-aalala na kami. Umuwi na kayo. Naglalaro pa kaming taguan ni Alisa. Sagot nito. Lolo, magtago na kayo. Narinig nila si Alisa. O sige, magtatago muna ako. Nawala na sa linya ang matanda. Lolo? Lolo! Oh, Rafael! Kumusta na? Boses yon ni Clarice. Hirap na akong baguhin ang boses ko. Grabe. Walang yaka. Nasan si Lolo? Walang yaka. Nasan si Lolo? Nye. Pweh, matuto ka nga makiusap, Rafael. Sabi ni Clarice kay Rafael. Anong palagay mo sa akin? Papayag na talunan? No way. Maawa ka kay Lolo, Clarice. Sana ako na lang, hindi siya. Ang hard to get mo kasi. Napapagod ako sa'yo. Ang arte mo. Clarice, please. Maganda ka ng 1 bilyon. Kaya nyo yan kasi mayaman kayo. Tatawagan na lang kita kung saan dadalhin. Namatay na ang tawag nito. Shit! It's Clarice. Inis na sabi ni Rafael. Makita ko lang yan, pipilipitin ko ang leeg niyan. Maganda yan at nakikipag-communicate na sila ngayon. Mas madali natin silang matutunton. Sabi ng investigador. Kumusta ang lolo mo? Tanong ng daddy ni Rafael. Okay siya sa ngayon, dad. Sagot nito. Mukhang binabantayan pa naman ng maayos ni Clarice. Maya-maya pa, cellphone naman niya ang tumunog. Unfamiliar number. Minonstran siya ng mga ito na sagutin yon. Hello?
Takot na takot ka. Tawa ng tawa ang nasa kabilang linya. Clarice, nasan si Lolo? Tanong niya. Naglapitan sina Rafael sa kanya. Relax lang. Ikaw naman nagmamadali ka agad. Napapalatak pa ito. Ibalik mo na siya. May sakit naman siya. Maawa ka sa kanya. Umiiyak niyang sabi. Wag na si Lolo. Sana ako na lang kung galit ka sa akin. Galit? Hindi ako galit sa'yo, Atalia. Muhing-muhi ako sa'yo. Bulyaw nito sa kabilang linya. Kasalanan mo ang lahat. Masaya sana kami ngayon kung hindi dahil sa'yo. Alam kong kasalanan ko, kaya ako na lang. Pabayaan niyo na si Lolo. Ano ako? Baliw? Etong ang matandang to ang may kagagawa ng lahat eh. Ibibigay naman namin ang gusto mo. Pakawalan mo lang siya. Kailangang ibigay niyo. Kaya nga kidnap for ransom ito, hindi ba? Ikaw, ginagawa mo naman akong tanga. Clarice, please! Clarice, please! Panggagaya nito sa kanya. Matapang ka, hindi ba? Mayabang ka pa. Asan ang tapang at yabang mo ngayon? Wala nga na. Kawawa naman. Nawala na ito sa kabilang linya. Nanghina ang tuhod niya. Naagapan lang ni Rafael ang kanyang pagbuwal. Iyak siya ng iyak. Alalang-alala siya kay Lolo Harry. Hanapin natin si Lolo, sabi niya kay Rafael sa kabila ng paghikbi. Inalalayan siya nito hanggang makaupo siya. Inabutan siya nito ng tissue. Makikita din natin siya. Hinagod ni Rafael ang kanyang likod. Ang mga minuto ay parang oras at ang mga oras ay parang kasing tagal na ng buwan. Pangalawang araw na nawala si Lolo Harry. Hindi nila mawari kung paano sila nasusubaybayan ng mga kidnapper. Parang may mata ito na nakatingin sa kanila. Muling nagring ang telepono. Nagmamadaling sinagot ito ni Luis. Handa na ba ang pera? Tanong ng nasa kabilang linya. Hindi pa. Mahirap maglabas ng pera kapag weekends. Tatawag na lang ulit ako. Hello? Hello? Nanlumo si Luis dahil nawala na sa kabilang linya ang kausap nito. Lahat sila ay naghihintay ng balita. Naghihintay ng tawag. Panay ang dasal nila na sana ay okay lang si Lolo Harry. Hindi nila makuha ang lokasyon ng tawag dahil sa mabilis itong pinuputol ng kabilang linya. Kailangan maka 30 segundo sana, ngunit hindi na ito umaabot ng ganong katagal. Magluluto na lang ako ng pagkain, paalam ni Elena sa kanila. Mami, tutulungan ko na po kayo. Sumunod siya sa kanyang biyanan na babae. Ano pong lulutuin natin? Magsinigang na muna tayo. Saka saging. Sagot nito sa kanya. Judith, magsalang ka ng bigas sa malaking rice cooker. 3 kilo. Carmen, ilabas mo yung karne para lumambot agad. Mami, kukuha po ako ng gulay sa garden. Paalam niya sa biyanan. O sige, may basket naman doon sa kagonteng. Kumuha ka na rin ng kamyas. Okay po. Lumabas na siya ng garden. Napansin niya doon ang asawa niya na may kausap sa phone. Honey? Tawag niya dito pagkababa nito ng phone. Sinong kausap mo? Si Mr. Yamamura. Bukas daw kasi kailangan na ako sa meeting at baka bumalik na sila ng Japan ng Martes. Hindi naman ako makakapag-focus. Sakit na ng ulo ko. Sabi nito sa kanaupo. Gusto mo ako na lang ang pumunta? Madali lang na makausap si Mr. Yamamura. Marunong naman siyang mag-English. Pagpresenta niya. Talaga? Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinila siya pakandong dito. Pwede ka? Pwede ako. Kahit kailan. Alam niya ang ibig sabihin nito. Huwag lang ngayong oras. Kukuha kasi ako ng gulay. Niyakap siya ng lalaki at sumubsob sa dibdib niya. Ihahatid kita bukas. Wag na, kaya ko namang mag-drive. Yung bulletproof naman ang dadalin kong sasakyan para safe. Sagot niya saka tumayo. Alika, mangunga muna tayo ng gulay na ihahalo sa sinigang. Sige, para malibang naman tayo. Tumayo na ito at binitbit ang basket na daladala niya. Nakalimutan nila saglit ang mga problema. Masaya silang nanguha ng gulay at magkasamang bumalik sa loob ng bahay. Sa kusina na sila dumaan.
Nakasalang na ang kaldero pati ang rice cooker. Nakaabang doon ang ibang katulong. "Nasaan ang mommy?" tanong niya. "Tinawag po ni sir," sagot ni Judith. "Hihiwain na daw ba to?" tanong niya. "Kami na daw po ang maghiwa," sagot naman ni Carmen. "Pupunta muna kami doon." Magkahawak ang kanilang kamay habang papasok sa salas. Umiiyak ang biyanan niyang babae at lalaki. Malungkot naman ang mga naroroong pulis. Bakit?